Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo higit sa mga taga-pakinig natin na sa araw ng linggo ito. Every day is Lord's Day. Amen. Ang mensahe po natin ngayon ay makikita po natin sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 6. Ganito po ang sinasabi, "Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin." Tayo po'y saglit na manalangin. Hingi po natin sa Diyos ang patnubay at gabay sa ating pong pag-aaralan ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po minsan pa sa umagang ito. Aming ka pong pinupuri at niluluwalhati sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo na siyang tumubos sa aming mga kasalanan dahil po sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo na siyang perpektong magbibigay sa amin ng katiyakan at katibayan na kami ay may buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang bawat makikinig ng iyong mga salita. Samahan mo po ng iyong banal na Espiritu na siyang kikilos sa bawat puso at bawat isipan ng mga tagapakinig mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na magligtas ka, magkaroon ng kapanganakan muli ang bawat makakapakinig ng mga salita po ito. Pagpalain mo po kami, tinatagubilin po namin ang gawain ito mula umpisa hanggang wakas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ulitin ko po, ang ating pong teksto ay makikita natin sa Mateo chapter 5, verse 6 na ganito po ang sinasabi, "Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin." Ito po ay binigyan ko ng pamagat na ang pagkagutom at pagkauhaw na nais ng Diyos. Ang pagkagutom at pagkauhaw na nais ng Diyos. At dito po, bibigyan po natin ng mensahe ito at tatalakayin natin dito na si Jesus ang katwiran ng Diyos na ikagugutom at ikauuhaw ng tao. Si Jesus ang katwiran ng Diyos na ikagugutom at ikauuhaw ng tao. Mga minamahal kong kapatid, last Sunday, matapos nating matunghayan ang kahalagahan ng pagpapakumbaba o ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa Diyos na nakita po at binasa natin sa Mateo chapter 5 verse 5 na nagsasabi na mapalad ang mapagpakumbaba. Ating pong ipinangaral na maliban na ang isang tao ay magpakumbaba sa Diyos, hindi niya po magagawa o magagawang magpakumbaba sa tao. Hindi po pwedeng nagpapakumbaba ka sa tao pero hindi nagpapakumbaba sa Diyos. Magagawa mong magpakumbaba sa tao maliban na naranasan mo muna na magpakumbaba sa Diyos. Ang pagpapakumbaba rin sa Diyos ang isang mabisang paraan upang makapaglingkod ang isang tao sa kanya pong kapwa. Maaaring magawa mo na magpakita ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa tao, subalit kung hindi mo muna naranasan ang totoong pagpapakumbaba sa Diyos, ito ay magiging pagpapaimbabaw. Sapagkat ang pagpapakumbaba ay panloob na karanasan at hindi sa panlabas na anyo lamang. Ito po ay isang espiritual na karanasan ng isang pusong umaamin o isang karanasan sa isang pusong umaamin sa Diyos na siya po ay pulubi sa mata ng Diyos. Yan ay tinalakay din natin sa Mateo chapter 5 verse 3. At dahil dito, naranasan niya ang mahapis upang magsisi sa tunay niyang kondisyon sa harapan po ng Diyos. Yan naman ay tinalakay din natin sa Mateo chapter 5 verse 4 na mapalad ang mga nahahapis. At ito ang tunay po na pagpapakumbaba na ang unang magpakumbaba ay sa Diyos. Sabi po ng Mateo chapter 5 verse 5, mapalad ang mapagpakumbaba. Ngayon naman po sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 6, sinasabi na mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang pagpapakumbaba sa Diyos ay magre-resulta po ng pagkagutom at pagkauhaw ng isang tao.
Dito po magsisimula na magutom at mauhaw ang isang tao kapag nagkaroon siya ng totoong relasyon po sa Diyos. Sapagkat mula sa kanyang patay na kalagayan, siya ngayon ay nagiging buhay o nagkakaroon po siya ng buhay sa Espiritu. Kung kaya ang isang tao na nagkaroon ng buhay mula sa Espiritu ay tiyak po na magkakaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran ng Diyos. Hindi ho magkakaroon ng gutom ang isang patay sa Espiritu. Magkakaroon lamang po ng gutom at pagkauhaw ay ang isang taong nabuhay sa kanyang Espiritu. Ito po yung mga taong nakaranas ng kapamanakang muli, mga taong ipinanganak sa Espiritu. Ang isang taong patay sa Espiritu at patay sa pananampalataya ay kailanman ay hindi magugutom at mauuhaw sa katwiran ng Diyos. Kung kaya totoong magiging maligayang tao ka lamang kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa katwiran po ng Diyos. Dapat kilalanin ng isang tao ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay ang kamatayan niya para mapatawad sa ating mga kasalanan, hindi ang sarili nating katwiran. Ang pakahulugan po ng diksyonaryo sa salitang katwiran ay pagtitiwala sa sariling katwiran o kabanalan o mataas na pagtingin sa sariling kabutihan at hindi pagtanggap sa opinyon at paraan ng pamumuhay ng ibang tao. Kung Biblia po ang pagbabatayan, ang sariling katwiran ay may kaugnayan sa legalismo. Ang idea na kaya ng tao na gumawa ng katwiran na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng katwiran ng tao. Pinapalagay niya sa kanyang sarili na kaya niyang gumawa ng isang bagay upang maging katanggap-tanggap po sa Diyos. Pero mga minamahal ng kapatid, ang sinasabi po ng Biblia ay hindi po kaya ng tao nang maging matuwid sa harapan po ng Diyos sa kahit anumang pamamaraan na ginagawa niya ng ayon sa kanyang katwiran. Sa Roma chapter 3 verse 10 ay ating po yan makikita na walang matuwid, wala kahit isa. Bagamat kinikilala ng sinumang Kristiyano ang kamalian ng kaisipang ito dahil sa ating makasalanang kalikasan, isang palagi ang tukso para po sa ating lahat na maniwala na tayo ay matuwid sa ating mga sarili. Sa Bagong Tipan, mabigat ang pagtrato po ni Jesus at ni Apostol Pablo sa mga taong nagtataka na mamuhay sa sarili niya pong katwiran. Sabi po ni Propeta Isaiah sa chapter 55 verse 1 hanggang 3, ito po ang sinasabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit lumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo hindi magbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin, sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin, pagtitibay ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Ito po ay isang propesiya na darating ang panahon, mayroong isang lalaki na makapagbibigay po ng totoong makasasapat sa pagkauhaw at pagkagutom ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga tao ay patuloy na bibili ng mga pagkain na sa palagay nila ay makapagbibigay sa kanila ng kasapatan para sa kanilang buhay. Pero hindi po mangyayari ito sapagkat ito lamang ay makukuha sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, ang mga sinasabi po ng Biblia, ito ay isang pangako sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong ibang tinutukoy sa propesiyang ito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya makapagbibigay at makatutugon sa pagkagutom at pagkakuhaw ng lahat ng tao. Si Jesus po ang pagkain na makapagbibigay kabusugan na walang hanggan.
Ulitin ko po. Si Jesus ang pagkain na makapagbibigay kabusugan na walang hanggan. Sabi po ng Juan chapter 6 verse 32 to 35, ganito po sinasabi. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. And verse 35, sinabi po ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay at ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Pupurihin ng Panginoon. Si Jesus po ang tinutukoy po doon sa pagkain na makapagbibigay kabusugan sa lahat ng tao. At hindi kailanman maibibigay ng anumang relihiyon, ng anumang sekta, ng anumang malalaking simbahan, kung hindi ang makapagbibigay lang ng totoong pagkagutom ng mga tao ay walang iba kundi si Yesu Kristo, sapagkat siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang lumalapit daw sa Kanya ay kailanman ay hindi na magugutom. Pakatandaan din po natin mga kapatid, si Jesus ay nag-aalok ng tubig para sa mga nauuhaw na magbibigay ng pangwalang hanggan. Ulitin ko po, si Jesus ay nag-aalok ng tubig para sa mga nauuhaw na magbibigay ng pangwalang hanggan. Sa aklat po ng Juan chapter 4 verse 13 to 15 ay ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito, tubig na literal, ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino man uminom ng tubig na ibibigay sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi po ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok na muli. Tandaan po natin, ang inaalok na tubig ng ating Panginoon ay spiritual na bagay, na kung saan ang tao ay patuloy na mauuhaw dito sa mundo, na hindi makapagbibigay ng kasapatan sa ating pong mga kaluluwa, kung hindi ang ibinibigay po natin ng ating Panginoong Jesucristo ay ang tubig na siyang makasasapat sa totoong pangangailangan ng mga taong nauuhaw. At yan ay ipinangako ng ating Panginoon. Siya ang tubig na magbibigay sa mga taong nauuhaw at magbibigay ng pangwalang hanggan na pangailangan ng isang tao. Sa Bible po, magbibigay po ako ng dalawang karakter sa Biblia na nagpakita po ng pagkagutom at pagkauhaw sa espiritual na bagay. Ang isa po ay gutom at uhaw sa panandaliang buhay, at ang isa ay gutom at uhaw sa bagay na espiritual. Ito po ay makikita po natin sa Lumang Tipan. Ito po ay napakagandang halimbawa na ipinapakita kung saan isang dalawang magkapatid na mayroong pagkagutom at pagkauhaw. Ang isa ay sa espiritual at ang isa ay sa mga literal na bagay. Genesis chapter 25 verse 27 to 34. Sabi po rito, lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Iso, at sa kaparangan ng halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pangingin ni Isaac kay Iso, palibas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ay ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluto ng sinabuwang pulang patani. Siya naman pagdating ni Iso mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Iso. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob,
Sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Iso at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Iso ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Iso. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang pagiging o pagkakaroon ng karapatan bilang panganay. Si Jacob at si Iso ay larawan ngayon ng ilang mga Kristiyano. Pagkagutom sa espiritual na bagay, pagkauhaw sa espiritual na bagay, at pagkagutom sa mga literal na bagay dito sa mundo. Si Jacob po ay larawan ng mga Kristiyano na ang gutom at uhaw ay sa mga bagay na espiritual. Ito ang kanyang pinakamimiti at pinakananasa sa buhay. Tulad po ni Jacob, ang kanyang gutom at uhaw ay mapunan lamang kung ang pagkapanganay ay mapapasa kanya. Napakahalaga po noon ang magiging panganay, subalit si Iso, ipinagpalit niya lamang po yun. Sapagkat kapag ikaw ay panganay, ang blessing po unang-una ng Diyos ay nasa panganay. Pero kay Iso ay hindi po mahalaga yun. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang panandali ang gutom at pagkauhaw na kanyang nararanasan. Sapagkat pero si Jacob ang kanyang tinatanaw ay ang pangwalang hanggang pagkagutom at pagkauhaw. Na kung mapapa sa kanya, ito po ay napakahalaga. Si Iso po ay larawan ng mga nagsasabing Kristiyano na ang kanilang gutom at uhaw ay sa mga pansamantalang bagay lamang na magdudulot ng gutom at uhaw po dito. Sabi po ng Pilipos chapter 3 verse 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, sabi po ni Apostol Pablo, na sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. Bakit po sila naging kaaway ng krus ni Kristo? Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang diniyong Diyos ay ang tiyan. Ibig sabihin, ang mahalaga lamang sa kanila ay ang mga bagay na pangsariling pangangailangan para sa mundong ito. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan at ang kanilang kapulihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. So, ibig sabihin, yung mga dito lamang sa lupa, sa mundong ito, na siyang panandalian lamang ang pagkagutom at uhaw ng mga tao daw po na kaaway ng krus ni Kristo. Sila mga kaaway ng krus ni Kristo na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ibig sabihin yung mga bagay na pakinabang lamang dito sa mundo. At ang isip ay ukol lamang sa lupa. Nagbigay din po ang Bible ng tatlong karakter sa Biblia na mayroon pong pagkakaiba o pagkakaroon ng kakaibang gutom at uhaw sa mundong ito. Walang iba kundi si Cain, si Balaam at si Kore. Tatlo pong karakter sa Bible ang may gutom at uhaw sa maling relihiyon, sa salapi, sa kapangyarihan o sa posisyon. Sabi ng Judas chapter 1 verse 11, sa aba nila sapagkat sila'y nagsisilakad sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Verse 12, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging na pag-iibigan kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Mga lingkod na walang takot na pagsasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig na tinatanay ng mga hangin, mga punong kahoy sa tagginaw na walang bunga, na makalawang namatay na binunot pati ugat. Mga mababangis na alon sa dagat na pinagbubula ang mga kanilang sariling kahiyan, mga bituing gala na siyang pinaglalaanan ng pusikit na kadiliman. Ipinapakita lamang dito po, ito pong tatlong karakter po na ito na aking nabanggit ay walang totoong kaugnayan sa ating Panginoon. Sila po ay hindi nagkaroon ng tunay na kapanganakan muli, hindi po sila nagkaroon ng totoong pagkauhaw, pagkagutom sa katwiran ng ating Panginoon. Sila po ay malayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ang mga ito raw po ay mapagbulong, mga madaiging na nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang kita.
Ang kanilang mga bibig ay nagsasalita ng mga kapaluluan, nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabang. So sila po yun, mga tao walang totoong koneksyon at relasyon sa ating Panginoon, na ang kanilalaman kung dinidiyos ay ang kanilang tiyan o magiging pakinabang para po sa kanilang mga sarili. Ano po ang pamamaraan nila? Panlabas po na inyo. Nagpapakita ng paggalang sa tao dahil po sa pakinabang. Mga minamahal mga kapatid, gusto ko naman tignan po natin, ano po ba yung palatandaan ng isang tao na nagugutom at nauuhaw sa katwiran? Ano po ang palatandaan ng isang tao ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran po ng Diyos? Tunay na ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos kung ang iyong pagkauhaw ay nakasentro po sa Diyos. Awit chapter 42 verse 1 and 2, sabi po ng Bible, kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, kayong humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay ng Diyos. Kailan ako paririto at taharap sa Diyos. Ang totoo pong ang palatandaan po ng isang tao na mayroong pong pagkagutom at pagkabuhaw sa katwiran ng Diyos ay tulad daw po siya ng isang pusa na humihingal sa pagkauhaw sa tubig sa batis. Ganun po yung kanyang sobrang pagnanasa, humihingal ng kanyang kaluluwa sa pagkasabik sa Diyos. Meron po siyang pagkasabik sa Diyos. Yun po yung mga taong may palatandaan na nagugutom at nauuhaw sa Diyos. Isa pa pong palatandaan na ang isang tao po ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Sa John chapter 4 verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Ang totoo pong may pagkauho at pagkagutom sa katwiran ng Diyos, walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Natututo po siya na sundin ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, isa po rin palatandaan ng isang tao po ay may pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos, hinahanap-hanap niya po ang salita po ng Diyos. Sabi po ng Amos chapter 8 verse 11, sinasabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Isa po palatandaan sa isang tao na mayroon po siyang pagkagutom at pagkauhaw. Alam niyo po kung saan? Sa salita po ng Diyos. Bukas ang kanyang tenga, handa po siyang makinig ng salita po ng Diyos. Isa rin po palatandaan ng isang tao ay may gutom at uhaw sa katwiran ng Diyos. Ito po ay nagsisimula sa pag-alam na wala kang sariling katwiran at ang iyong tanging pag-asa ay kung ibibilang sa iyo ang matuwid na buhay ni Kristo. Roma chapter 3 verse 10 to 24, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mataas po ang standard ng Diyos, hindi po kayang abutin ng lahat ng tao, anumang uri ng pamamaraan na gawin ng tao upang abutin ang napakataas na standard ng Diyos ay wala pong makayahan ang tao. Pero salamat po sa kagandahan ng loob po ng Diyos, ibinigay ang ating Panginoon. Kaya po sabi ng verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya po sa kanila. Ito po ang tunay na ikaw ay totoong nagugutom at nauuhaw sa katwiran ng Diyos. Ang tao pong nagkaroon ng kapanganamang muli ay nagkakaroon po ng totoong gutom at pagkauhaw sa ating pong Panginoon. At ito po at ang katwiran po lamang ng Diyos ang napakahalaga. Ang katwiran ng Diyos walang iba kundi si Jesucristo. Sa buhay espiritual,
Madalas ang ninanais po ng mga tao ay ang mga bagay na hindi naman magbibigay ng buhay at sigla sa kanilang kaluluwa. Yan po yung pangako. Sabi, ba't kayo bumibili? Ba't kayo binibili ang pera nyo na hindi naman nakabubusog? Ba't ibinibili nyo ng tubig na hindi naman pagbibigay ng kahuhawan sa inyo? Kaya nga po, sabi po ng Bible, Isaiah chapter 55 verse 1 and 3, kung saan ang mga tao ay sinasabing nag-aaksaya, nagpapakabagod sa mga bagay na hindi naman nakabubusog. Ang paanyaya po ng Diyos ay lumapit sa Kanya ang mga gutom at uhaw sa kaluluwa at sila'y bibigyan ng walang bayad. Ito ay madalas nangyayari sa ating pagtalikod sa Diyos sa pag-aakalang maaari tayong mabuhay nang wala siya. Maaaring gumawa tayo ng sarili nating pamamaraan, sarili nating katwiran na hiwalay sa Diyos. Pero nagkakamali po ang tao. Sabi po ng Bible, sila po ay lumayo sa tunay na bukal ng buhay. Jeremiah chapter 2 verse 13, sabi po rito, dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na buhay, o ako na bukal na nagbibigay ng buhay, at humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. May koneksyon po yan sa spiritual na buhay natin. Yung mga tao na nag-akala na mayroon pang ibang paraan para maligtas sila. Nag-akala mga tao na gumawa sila ng sariling paraan nila para maabot ang ating Panginoon. Hindi nila po alam, nagbigay na ang Diyos Ama na magiging tamang paraan para po makalapit sa Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang bukal na nagbibigay buhay. Sabi nga, kung kaya lumapit tayo sa totoong nagbibigay sa atin ng kapusugan at makapapawi ang ating buhaw at gutom ng ating kaluluwa. Mapalad ka kung ikaw ay gutom at uhaw sa katwiran ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, nais kong wakasan ang mensahe ito. Wala po makapagbibigay po ng kapusugan at pagkauhaw ng isang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Sa krus po ng Kalbaryo, tinapos niya para po matugunan ang totoong pangangailangan ng tao. Kahit mag-aksaya po tayo, gumawa tayo ng mga sarili nating katwiran, sarili nating pamamaraan para abutin ng Diyos. Wala pong mangyayari sapagkat si Jesus lang ang pinakasapat para po sa totoong pangangailangan espiritual ng isang tao. Siya lang ang magbibigay po ng kasapatan sa ating gutom at buhaw. At kung sa pagkakataon po ito hindi po nararanasan na magkaroon ng totoong relasyon sa ating Panginoon, ito po ang pagkakataon para kilalanin mo si Jesus na siyang katwiran po ng Diyos. Saglit po tayo manalangin. Maaaring ikaw ay sumabay sa panalangin ito, pagbibigay at pagbubukas ng iyong puso para anyayahan si Jesus na papasukin sa iyong buhay. Sabayan mo po ako sa panalangin ko. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig at sa iyong biyaya sapagkat ibinigay mo si Jesucristo na siyang sapat para po sa aking pagkagutom at pagkauhaw. Salamat po kay Jesucristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan sapagkat hindi ko po kayang bayaran ang aking mga kasalanan sa pamagitan ng aking kabutihan at sariling katwiran. Jesus, simula sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok at manahan upang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at matapos nito sa ikatlong araw, ikaw ay ulit na buhay. Panginoon, marami pong salamat sa kaligtasan. Ikaw ang tinatay ng buhay. Ikaw ang bukal ng tubig na nagbibigay para po sa amin. Salamat po, Jesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.
Purihin mo ang Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig at patuloy po natin itutuloy ang pangangaral na ito upang mapakinggan po natin ang mabuting balita at walang ibang mabuting balita po kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. God bless po sa inyong lahat.